Lagi ka bang nakakaramdam ng pananakit sa tuhod, likod o daliri tuwing umuulan? O malamig ang panahon? Yung tipong kahit simpleng paglakad lang, parang may tumutusok o bumabaluktot sa mga kasukasuan mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipinong senior ang may rayuma o arthritis at alam nating lahat kung gaano ito kaistorbo sa pang-araw-araw na buhay. Pero alam mo ba, posible palang may mga pagkain na tahimik na nagpapalala sa rayuma mo. Oo, yung akala mong walang masama, pero pwedeng siyang nagpapakirot lalo ng iyong mga kasukasuan. Kaya, kung gusto mong mabawasan ang pananakit, baka panahon na parating na ng laman ng plato mo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ilang pagkaing dapat iwasan ng mga may rayuma. Hindi ito para takutin ka. Ang goal natin ay makatulong. Gusto naming mas ma-enjoy mo pa ang buhay mo kahit may edad na. Yung tipong makakapaglakad sa palengke, makakapaglaro sa mga apo, at hindi laging iniinda ang sakit sa tuhod o kamay. Gusto naming ibigay sa iyo ang mga impormasyon na makakatulong sa katawan mo. Simula ngayon, unang pagkain na dapat mong bantayan, mga pagkaing mataas sa asukal. Alam natin na ang matatamis ay masarap. Kape na may 3 kutsara ng asukal, tinapay na may palaman na matamis, o di kaya'y cake at ice cream tuwing may okasyon. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang sobrang asukal ay may epekto sa inflamasyon sa katawan. Kapag may rayuma ka, sensitibo ang mga kasukasuan mo sa inflamasyon. Ang asukal ay parang gasolina na nagpapalakas ng apoy ng pamamaga. Kaya kung araw-araw kang umiinom ng matatamis o kumakain ng processed desserts, baka ito ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang kirot kahit may iniinom kang gamot. Alam ko na mahirap tanggalin agad ang asukal sa diet, kaya pwede nating simulan sa simpleng pag-adjust. Halimbawa, kung dati may 3 kutsara ng asukal sa kape, gawin mong 1 na lang. Kung mahilig ka sa dessert pagkatapos kumain, subukan mo namang prutas, tulad ng saging o papaya, na mas mababa ang epekto sa pamamaga. Tandaan, hindi ito pag-diet, kundi pag-aalaga sa kasukasuan. Pangalawang pagkain na dapat iwasan, mga pritong pagkain. Sino ba naman ang hindi mahilig sa pritong manok, lumpia o tuyo na crispy? Pero sa totoo lang, ang mantika na ginagamit sa pagprito, lalo na yung paulit-ulit na ginagamit, ay may dalang chemical na nagpapalala sa inflammation. Lalo na kung sa karinderya ka bumibili at hindi mo alam kung ilang ulit na gamit ang mantika nila. Ang trans fats at saturated fats sa mga fried food ay nakakadagdag sa pamamaga ng katawan at ito ang nagpapalala ng rayuma. Kung hindi mo kayang iwasan ang prito, subukan mong magprito gamit ang coconut oil o olive oil, tapos 1 beses lang gamitin. O mas maganda, i-bake mo na lang ang ulam or i-steam, gaya ng steamed tilapia o inihaw na bangus. Hindi lang bawas sakit sa tuhod, mas healthy pa ang puso mo. Maraming seniors ang nagulat na bumaba ang pananakit ng katawan nila matapos lang bawasan ang prito sa pagkain. Ito ang pangatlong pagkain na dapat mong iwasan kung may rayuma ka. Mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, bacon at canned meats. Oo, convenient sila at madaling lutuin. Pero ang mga ito ay puno ng preservatives, sodium, at mga chemical na pangmatagalang masama sa kasukasuan. Ang nitrates at MSG na madalas na sa mga processed meats ay kilalang nagpapalala ng rayuma dahil ito ay nakakapag-trigger ng immune response na nagdudulot ng pamamaga. Kung gusto mo pa rin ng ulam na madali, pwede mong subukan ang itlog na nilaga, sardinas sa olive oil o tokwa na may kamatis. Mas natural, mas mura at hindi kasing delikado sa rayuma. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para gumaling. Minsan simpleng kaalaman lang ang kulang. Ngayon baka iniisip mo, yun na lang ang mga kinakain ko paano na ako? Ang sagot ay hindi mo kailangang biglain. Hindi natin sinasabing itapon mo agad ang lahat ng pagkain sa ref mo. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng awareness at magsimulang magpalit ng kaunti-kaunti. Bawasan muna ang isang bagay sa loob ng 1 linggo, palitan ng mas magaan sa katawan at tingnan mo ang epekto. Kasi tandaan mo,
Hindi mo kailangan mamuhay ng may laging kirot. Hindi ito bahagi ng pagtanda na dapat mong tanggapin lang. May magagawa ka. May magagawa tayo. At ang unang hakbang ay ang pag-iwas sa mga pagkaing nagpapalala ng rayuma. Sa susunod nating bahagi, pag-uusapan pa natin ang iba pang mga pagkain na dapat mong bantayan. Pati na rin ang ilang tips kung paano makakahanap ng mas masustansyang alternatibo na abot kaya. May mga pagkaing akala mo healthy, pero sa mga may rayuma, may tinatagong epekto rin pala. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy ang kaalaman mo, samahan mo ako sa part 2. Comment 1 kung andyan ka pa at gusto mong ituloy ang pag-aalaga sa iyong kasukasuan. Masakit pa rin ba ang kasukasuan mo kahit iniwasan mo na ang matatamis, prito at processed food? Baka hindi mo alam, pero may ilan pang pagkain sa mesa mo na tahimik pero malakas ang epekto sa rayuma. Akala mo walang kinalaman sa sakit mo sa tuhod o balakang, pero yan pala ang nagpapalala ng inflammation sa katawan mo. Ngayong part na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkaing madalas nating kinakain sa simpleng hapunan o merienda, pero pwedeng nagpapalala ng kirot sa butot kasukasuan mo. Unahin na natin ang white bread o tinapay na gawa sa puting harina. Araw-araw ba ang almusal mo ay tinapay? Yung soft na pandesal, loaf bread o ensaymada? Kung oo, baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nawawala ang sakit ng rayuma mo. Ang white bread ay gawa sa refined flour na wala ng halos fiber at mabilis itong nai-convert sa asukal sa katawan. Katulad ito ng epekto ng candy o soft drinks, nagpapa-inflame ng katawan. Kapag mataas ang blood sugar mo, lalong nagiging sensitibo ang mga kasukasuan. Bukod pa rito, wala rin itong nutrients na makakatulong sa joints mo. Kung mahilig ka sa tinapay, subukan mong mag-shift sa whole grain bread o mas maganda pa, kamote, saging o lugaw na may brown rice. Mas madali sa tiyan at hindi sumisipa ang inflammation. Isa pa sa mga kalaban ng rayuma na madalas nating nakakaligtaan ay mga dairy products. Oo, gatas, keso at yogurt. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang pampalakas ng buto ang gatas. Pero kung ikaw ay may arthritis o osteoarthritis, minsan ang dairy ay hindi nakakatulong, kundi nakakapag-trigger ng pamamaga. Bakit? Dahil may ilang seniors na may sensitivity sa casein, ang protein na nasa dairy. Hindi lahat apektado, pero kung ikaw ay laging may pananakit ng kasukasuan at araw-araw kang umiinom ng gatas, baka oras na para subukan mong tanggalin ito kahit sa loob lang ng 2 linggo. Tingnan mo kung gumaan ang pakiramdam mo. Pwede kang lumipat sa almond milk, soy milk o coconut milk. May calcium din ito, pero hindi gaanong inflammatory. Ngayon, alam kong medyo nakakagulat pero ang susunod na pagkain na dapat mong bantayan ay ang tomato-based sauces o sobrang kamatis. Sandali lang. Kamatis? Hindi ba't healthy ito? Oo, totoo, may bitamina ang kamatis. Pero sa mga taong may gout o uric acid-related arthritis, ang kamatis ay pwedeng maging trigger. May ilang seniors na nakakaranas ng pamamanhid, paninigas ng kasukasuan, o biglaang flare-ups pagkatapos kumain ng spaghetti, kalderetang may tomato sauce, o kahit hilaw na kamatis sa salad. Hindi ito automatic sa lahat, pero kung madalas kang sumasakit pagkatapos ng ganitong pagkain, baka ikaw ay sensitive sa nightshade vegetables, kasama sa pamilya ng kamatis, talong, sili at patatas. Kung sa tingin mo konektado, iwasan mo muna ito ng ilang linggo at obserbahan ang epekto. Ang isa pang dapat iwasan ay mga instant noodles at ready-to-eat meals. Tuwing siya aminin natin, minsan masarap at convenient, lalo na kung nag-iisa ka sa bahay, walang gana magluto o pagod na. Pero ang instant noodles ay loaded sa MSG, artificial preservatives, at sobrang sodium. Ang dami nito ay hindi lang masama sa presyon ng dugo, kundi nagpapalala rin ng pamamaga sa katawan, lalo na sa mga joints na may rayuma. Kapag mataas ang sodium sa katawan, bumababa ang tubig sa cartilage, yung pad na nasa pagitan ng mga buto. Kapag tuyo ang joints, mas masakit, parang kotse na walang langis.
Kaya kung ikaw ay madalas kumain ng instant pancit canton, cup noodles o microwave meals, baka oras na para isuko na sila. Mas mainam pa ang simpleng lugaw na may malunggay kaysa instant na delikado. Sa lahat ng ito, ang mahalagang tandaan ay hindi natin kailangan maghirap para makaiwas sa mga pagkaing ito. Hindi mo kailangan bumili ng imported na organic food. Marami sa masustansyang alternatibo ay nandito lang sa Pilipinas, mura, natural at abot kaya. Ang kailangan lang ay kaalaman kung alin ang dapat iwasan at alin ang pwedeng ipalit. Halimbawa, kung hindi ka na pwedeng magkamatis, pwede kang gumawa ng sausawan mula sa kalamansi at konting bawang. Kung iwas ka sa dairy, pwede mong subukan ang tofu o tokwa na may calcium din. Kung ayaw mo ng tinapay, lugaw na may saging na saba ay isang masarap at anti-inflammatory alternative. Sa isang study sa mga seniors na may arthritis, napansin na sa loob lang ng 2 linggo, matapos tanggalin ang dairy at refined carbs sa diet nila, bumaba ang kirot at gumanda ang lakas ng kasukasuan. Hindi instant miracle, pero malaking ginhawa ito at hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Gaya ng sinabi ko sa part 1, hindi ito tungkol sa pagdidieta, hindi rin ito tungkol sa pagputol ng kaligayahan sa pagkain. Ang tunay na layunin ay makapamuhay ka ng mas malaya sa sakit, mas masigla at mas functional sa araw-araw. Kasi kapag hindi ka na makalakad ng maayos, na apektuhan hindi lang ang katawan mo, pati na rin ang isip, damdamin at relasyon mo sa pamilya. Kaya simula ngayon, subukan mong obserbahan ang pagkain mo. Ano ang ulam mo kahapon na maaaring may kinalaman sa pananakit ngayon? Ano ang paborito mong merienda na pwedeng iwasan kahit sa loob ng 1 linggo? Tandaan mo, bawat hakbang kahit gaano kaliit ay may epekto sa katawan. Kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa, isipin mo na lang ito. Maraming seniors ang nakarecover sa rayuma, hindi dahil sa mahal na gamot, kundi sa simpleng pag-iwas sa mga maling pagkain. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga pagkaing hindi mo inaakalang delikado, pero malaki ang epekto sa rayuma, lalo na kung palaging kinakain. Isa sa mga ito ay palagi mong kasama sa tanghalian, pero may tinatagong panganib pala sa kasukasuan. Kaya kung gusto mong ituloy ang pagkakaroon ng mas malusog na katawan at hindi basta-basta mapahinto dahil sa kirot, huwag kang bibitaw. Comment Rayuma Tips kung andito ka pa at gusto mong malaman ang mga susunod na dapat iwasan. Alam mo ba na may mga pagkain na araw-araw mong niluluto o isinasama sa ulam na maaaring tahimik pero malakas ang epekto sa rayuma? Oo, kahit yung mga akala mong healthy, minsan pala ay may masamang epekto sa kasukasuan, lalo na kung may arthritis ka. Ngayong bahagi ng video, ilalantad natin ang mga pagkain na madalas hindi naiisip na masama. Pero sa totoo lang, maaaring nagpapalala sa inflammation sa katawan. Kaya kung gusto mong tuluyang mabawasan ang sakit sa likod, tuhod, kamay at balakang, pakinggan mo ito ng mabuti. Simulan natin sa isang ulam na laging present sa tanghalian. Karne ng baka at baboy, lalo na kung mamantika at red meat ang klase. Bakit? Kasi ang red meat ay may mataas na content ng saturated fat na kilalang nagpapalala sa inflammation. Kapag kumakain ka ng sisig, tapa, longganisa, menudo, o kahit ginisang giniling araw-araw, mataas ang tsansang tumataas din ang mga markers ng pamamaga sa katawan mo. Hindi lang sa rayuma, kundi pati na rin sa puso. Dagdag pa rito, kapag ang karne ay niluto sa mataas na init, tulad ng pag-iihaw o pagprito, naglalabas ito ng tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGE. Itong chemical na ito ay nagpapalala sa damage ng mga kasukasuan, lalo na kung may arthritis ka na. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumain ng karne habang buhay. Ang sinasabi ko ay i-moderate natin, bawasan, hindi tanggalin. Halimbawa, kung dati ay araw-araw kang may giniling o adobo, subukan mo namang 2 beses lang sa 1 linggo. At ang ibang araw ay palitan ng isda, tokwa, munggo o gulay. Hindi lang mapapababa ang inflamasyon, makakatipid ka pa. Ang sunod na pagkain ay medyo masakit bitawan para sa maraming Pinoy.
Mga pagkain na may mantikilya, margarina o shortening. Naku, yung matikman mo lang ang putok-batok na ensaymada na may makapal na margarina sa ibabaw, parang heaven na, di ba? Pero ang mga trans fats na galing sa margarina at shortening ay isa sa mga pinakamasasamang uri ng taba pagdating sa rayuma. Ayon sa mga pag-aaral, ang trans fats ay nagdudulot ng systemic inflammation. Ibig sabihin buong katawan mo naapektuhan kasama ang mga kasukasuan. Kaya kung mahilig ka sa baked goods gaya ng cookies, biscuits, donuts o crackers na gawa sa margarina, baka oras na para iwasan o bawasan. Mas mabuti pa ang gumamit ng olive oil o coconut oil kapag nagluluto. O kung bibili ng tinapay, piliin yung may label na no trans fat o whole grain. Mas healthy, mas ligtas sa joints mo. Isa pa sa mga dapat bantayan ay ang sobrang alat, lalo na kung ikaw ay mahilig sa mga pagkain na may bagong tuyo, daing at patis. Alam kong parte na ng lutong Pinoy ang alat, pero kapag nasobrahan ka sa sodium, naiipon ang tubig sa katawan mo sa maling paraan. Bumubuelo ito sa mga kasukasuan na nagdudulot ng paninigas, pamamaga at minsan ay bigla ang pagkirot. Hindi mo kailangang tanggalin ang lahat ng maalat, pero subukan mong gumamit ng alternatibo tulad ng kalamansi, herbs, luya o paminta para sa lasa. Kapag nasanay ka na sa natural na linamnam, mapapansin mong mas lumalakas ang katawan mo. Marami sa mga seniors na nagbawas ng asin sa pagkain ay nagsabi na mas magaan ang katawan nila sa umaga at hindi agad sumasakit ang tuhod pagbangon. Ngayon, ito na ang isa pang hindi masyadong pinag-uusapan. Alak o kahit pa red wine na sinasabing healthy. Kahit pa may mga artikulo na nagsasabing maganda ang red wine sa puso, hindi ito pareho para sa mga may rayuma. Ang alcohol ay maaaring mag-trigger ng flare-ups, lalo na kung may uric acid issues ka rin. Hindi lang ito tungkol sa paninigas ng kasukasuan. Minsan ang alcohol ay nakakaapekto rin sa absorption ng nutrients na kailangan para sa joint repair, gaya ng vitamin D at calcium. Kung mahilig kang magtagay tuwing may bisita o okasyon, subukan mong uminom ng salabat o tsaang may turmeric. Pampainit na rin ito sa katawan at may natural na anti-inflammatory benefits pa. Hindi ito nakakasira sa atay o kasukasuan. Sa halip, nakakatulong pa. Ang mahalaga sa lahat ng ito ay maibalik mo ang kontrol sa katawan mo. Karamihan sa atin, lalo na sa pagtanda, ay parang sumusuko na lang kapag may nararamdamang kirot. Akala natin normal na parte ng pagtanda ang sakit, pero hindi ito dapat tanggapin ng walang laban. Kung may magagawa ka para bawasan ang sakit mo, kahit simpleng pag-iwas sa ilang ulam, hindi ba't worth it subukan? Kung pakiramdam mo ay parang imposible dahil sanay ka na sa mga pagkaing ito buong buhay mo, tandaan mo, kaya mo mag-adjust. Hindi mo kailangang magbago ng biglaan, isa-isang hakbang lang. Gawin mong challenge sa sarili mo. Ngayong linggo, babawasan ko ang alat. O kaya sa lunch, hindi muna ako mag-red meat. Napakaraming seniors sa mga probinsya ang natulungan ng simpleng pagbabago sa pagkain. May kilala akong lolo na dating hindi makalakad ng tuwid tuwing umaga dahil sa arthritis. Pero nang magsimulang umiwas sa mga canned meat, prito at red meat, gumaan ang kilos niya. Hindi na siya hirap sa pag-akyat ng hagdan. Hindi miracle kundi resulta ng disiplina at tamang kaalaman. Bago tayo magtapos sa part na ito, nais kong ipaalala sa iyo na hindi mo ito kailangang gawin mag-isa. Pwede mong kausapin ang mga anak mo, apo mo, o kasama mo sa bahay para sabayan ka sa pagbabago ng pagkain. Mas masaya, mas madali, at mas inspiring kapag may kasama ka. Sa part 4, tatalakayin na natin ang mga alternatibong pagkain na safe sa may rayuma. Oo, meron. At hindi lang sila healthy, masarap din sila, abot kaya, at available sa palengke o tindahan. Ibig sabihin, pwede kang kumain ng masarap nang hindi nasasaktan ang kasukasuan mo. Excited ka na ba? Comment iwas rayuma. Kung andito ka pa at gusto mong malaman ang mga pwedeng kainin na ligtas sa kasukasuan, napakaraming pagkain ang pinag-usapan natin sa nakaraang mga bahagi. Mga ulam, merienda,
O inumin na akala natin ay okay lang pero may tinatagong epekto sa rayuma. Kaya ngayong part na ito, iikot naman tayo sa mas magandang balita. Ano ba talaga ang pwedeng kainin ng isang may rayuma? Yung masarap, mura at higit sa lahat, hindi makakasakit sa katawan. Sabay tayong hahanap ng mga alternatibong pagkain na hindi lang masustansya, kundi kayang-kaya ring isingit sa pang-araw-araw na diet ng isang senior. Kasi hindi dapat puro bawal lang ang laman ng listahan mo. Kailangan may mga masarap din na pwedeng-pwede. Simulan natin sa isa sa pinakaabot kayang pagkain, malunggay. Oo, yung malunggay na madalas mong makita sa bakuran o nilalagay sa tinola. Isa ito sa mga pinaka-powerful na anti-inflammatory vegetables. Mayaman sa calcium, iron at vitamin C, mga nutrients na tumutulong para sa bone health at joint repair. Bukod pa rito, may natural na compound ang malunggay na tumutulong para bawasan ang pamamaga sa katawan. Kung pwede mo lang gawin itong daily habit, kahit sa sopas o monggo, malaking tulong ito sa kasukasuan mo. Kung gusto mong mas creative, pwede mong haluan ng tinadtad na malunggay ang ginisang itlog, ilagay sa sinangag o gawin panghalo sa pancake batter para sa masustansyang twist. Masarap na, pampalakas pa ng buto. Pangalawa, luya o ginger. Hindi lang ito pampasarap sa luto. Ang luya ay kilala sa natural nitong anti-inflammatory property na halos kapantay ng mild pain relievers. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pag-inom ng ginger tea ay nakakatulong para mabawasan ang pananakit sa tuhod ng mga taong may osteoarthritis. Madali lang itong gawin. Pakuluan lang ang hiniwang luya sa tubig, idagdagan ng konting honey, at inumin habang mainit. Pwede rin itong ihalo sa sabaw, lugaw, o kahit sa plain rice. Subukan mong uminom ng ginger tea tuwing hapon imbes na soft drinks o instant coffee. Gagaan ang tiyan mo at unti-unting lalambot din ang galaw mo. Isa pa sa mga pwedeng kainin ay isda, lalo na ang mayaman sa omega-3 gaya ng bangus, sardinas at tamban. Ang omega-3 fatty acids ay kilala sa kakayahang bawasan ang inflammation sa katawan. Kung dati ay puro baboy at baka ang ulam mo, bakit hindi mo subukang magbangus o sardinas kahit 3 beses sa isang linggo? Mas mura, mas mabilis lutuin, at mas mabuti sa puso't kasukasuan. Kung magluluto ka ng sardinas, subukan mong dagdagan ng kamote tops o talbos ng kamote. Isa rin itong gulay na may anti-inflammatory effect. Magandang combination para sa almusal o tanghalian ng mga seniors. Hindi ito magastos, pero pang matagalang ginhawa ang kapalit. Ngayon, kung dati ay mahilig ka sa tinapay o crackers, isang magandang alternatibo ay kamote at saging na saba. Natural silang matamis, pero hindi kasing taas ng refined carbs pagdating sa blood sugar spike. Ibig sabihin, hindi sila nagpapalala ng inflammation. Ang kamote ay mayaman din sa fiber, potassium, at vitamins na kailangan ng katawan mo araw-araw. Masarap itong steam o iihaw. Pwede ring gawing pang merienda na may konting niyog. Kung dati ay white bread at margarina ang snack mo, palitan mo ito ng nilagang kamote at tubig. Malaki ang mababago sa pakiramdam mo pagdating sa rayuma. Isa pang dapat idagdag sa listahan ng pwede ito ay turmeric o luyang dilaw. Mayaman ito sa curcumin, isang compound na natural na anti-inflammatory. Sa ibang bansa, ginagamit ito bilang supplement para sa mga may arthritis. Pero dito sa atin, pwede mo namang gamitin ito bilang sangkap sa luto, tulad ng ginataang gulay o curry. Kung ayaw mo naman ng maanghang, pwede kang gumawa ng turmeric tea, katulad ng ginger tea, pero may halo lang na konting gatas o honey. Maraming seniors na uminom nito araw-araw ang nagsabing bumaba ang kirot sa kanilang joints pagkatapos ng ilang linggo. Ngayon, kung gusto mo naman ng protein source na hindi galing sa karne, subukan mong kumain ng tokwa o tofu. Ito ay plant-based, low in saturated fat at may taglay na calcium at iron. Maganda itong ipalit sa mga processed meats gaya ng hotdog o longganisa. Pwede mo itong igisa sa ampalaya, ilahok sa sopas o gawing tokwat gulay. Marami sa mga matatanda ang nagdududa sa tofu dahil hindi malasa. Pero kapag tama ang luto,
May konting bawang, luya at toyo. Hindi lang ito masarap, kundi ginhawa rin sa tuhod at balakang. At para sa mga sweet tooth, huwag mag-alala. Pwede ka pa rin sa dessert basta piliin mo ang prutas tulad ng papaya, melon at mangga. Ang papaya ay may enzyme na tumutulong sa digestion at pag-absorb ng nutrients. Ang melon naman ay may water content na tumutulong para hindi maging dry ang kasukasuan. Ang mangga, basta hindi sobra, ay may taglay na vitamin C na mahalaga sa collagen production para sa joints. Pwede mong gawin itong fruit bowl tuwing hapon. Lagyan mo lang ng kaunting chia seeds or oats kung gusto mo ng dagdag na fiber. Hindi lang pampalasa ng buhay, kundi pampahaba rin ng lakas sa katawan. Ang bottom line dito ay simple. Hindi lahat ng masarap ay masama at hindi lahat ng masustansya ay mahal. Kapag pinagsama mo ang kaalaman sa tamang pagpili ng pagkain, unti-unti mong mararamdaman na hindi hadlang ang edad para gumaan ang katawan mo. Walang shortcut sa paggaling ng rayuma, pero may daan. At ang daang yan ay nagsisimula sa kusina mo. Joby tip ko sa iyo ngayon, simulan mo ang umaga mo bukas na may lugaw na may malunggay at luya. Sa tanghalian, sardinas na may kamote tops. Sa merienda, saging na saba. Sa gabi, tofu na ginisa. Subukan mo ito sa loob ng 5 araw. Tingnan mo kung magaan ang pakiramdam mo pagkatapos. Kung may anak o apo kang kasama sa bahay, hikayatin mo rin sila. Hindi lang ito para sa rayuma, kundi para sa overall health ng buong pamilya. Masarap ang buhay kapag hindi masakit ang katawan. Mas mahabang lakad, mas maraming kwento, mas masayang pagtanda. Sa final part, pag-uusapan natin kung paano gawing habit ang lahat ng ito. Paano mo mapapanatili ang disiplina? Paano mo maiiwasan ang tukso ng mga bawal? At anong mindset ang kailangan para hindi ka bumalik sa dating kinagawian na nagpapalala ng rayuma? Comment healthy choice kung gusto mong ipagpatuloy ang journey mo papunta sa ginhawa at mas masiglang pagtanda. Alam mo bang maraming seniors ang gumaling, gumaan ang katawan, at nakalakad muli ng walang iniinda, hindi dahil sa mahal na gamot, kundi dahil lang sa pagbabago ng simpleng pagkain. Oo, simpleng pag-iwas lang sa ilang bawal at pagdagdag sa tamang pagkain, malaking epekto na sa rayuma. Ngayon, siguro iniisip mo, lahat yan maganda sa papel pero paano ko paninindigan to? Hindi ba mahirap gawin araw-araw? Paano kung mag-isa lang ako sa bahay? Kaya dito sa huling bahagi ng video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gawing habit ang mga tamang pagkain at paano iwasan ang mga bagay na alam mong masama sa kasukasuan mo. Una, tandaan mo ito. Ang rayuma ay hindi parusa at hindi ka obligado magtiis ng habang buhay. Pero kailangan natin ng disiplina. Hindi ito one-time solution. Hindi sapat ang isang araw ng pagkain ng malunggay para gumaan ang pakiramdam. Tuloy-tuloy ang pagpapagaling at tuloy-tuloy rin ang pag-aalaga. Isa sa pinakamahalagang teknik na epektibo sa mga seniors na nakausap ko ay ang tinatawag nilang isang hakbang bawat linggo. Hindi mo kailangang baguhin lahat sa isang araw. Hindi mo kailangang itapon agad lahat ng bawal. Ang kailangan mo lang gawin ay piliin ang isang bagay na kaya mong i-adjust ngayong linggo. Halimbawa, ngayong linggo, pwede mong bawasan ang red meat. Sa susunod na linggo, palitan ang instant noodles ng sabaw na may gulay. Sa ikatlong linggo, uminom ng ginger tea tuwing hapon. Ang ganitong klase ng dahan-dahang pagbabago ay mas madaling sundan. Hindi nakakapagod, hindi nakakalito, hindi rin nakakainip. Kasi bawat linggo may bago kang na-achieve para sa sarili mo. At bawat linggo, gumagaan ang pakiramdam mo. Ang sunod mong kalaban ay tukso, lalo na kung may handaan, bisita, o simpleng merienda lang sa hapon. Paano kung may nagdala ng crispy pata, o ensaymada, o baka paborito mong tinapay na may margarina? Ang sikreto dito ay hindi pagputol, kundi pagpalit. Hindi mo kailangang sabihing hindi ako kakain. Ang sabihin mo ay, ibang pagkain na lang ang pipiliin ko. Halimbawa, kung may tinapay na puti, pwedeng kamote muna ang merienda mo. Kung may soda, tubig na lang muna na may kalamansi.
Kung may prito, mas piliin ang inihaw. Simpleng desisyon lang yan na may malakas na epekto. Ngayon, usapang motivation. Minsan kasi, kahit alam na nating masama, bumabalik pa rin tayo sa dating gawi. Bakit? Dahil wala tayong paalala kung para saan ang ginagawa natin. Kaya mahalaga na may dahilan ka, may bakit. Bakit mo gustong gumaling? Para makalakad ka pa sa plaza? Para makapamasyal pa kasama ang mga apo? Para hindi ka na laging nakaupo lang habang ang pamilya mo ay kumikilos? Kung malinaw ang bakit, mas madali ang paano. At bawat araw na pinipili mong kumain ng tama, uminom ng mainit na salabat, umiwas sa red meat o soft drinks, ay hakbang papalayo sa sakit at papalapit sa lakas. Alam ko hindi madali. Hindi ko sinasabing magiging perpekto ang bawat araw. May mga araw pa rin na mapapakamot ka ng ulo o baka biglang mapakain ka ng bawal, pero hindi yan kabiguan. Ang tunay na tagumpay ay yung bumabangon ka ulit at bumabalik sa tamang landas. May isang lola sa Cebu na nakausap ko. 3 taon siyang halos hindi makalakad nang matino dahil sa arthritis. Ang tuhod niya ay laging masakit. Akala niya wala ng pag-asa. Pero nang marinig niya ang payo ng doktor, iwasan ang matatamis, iwasan ang prito, dagdagan ng malunggay at uminom ng turmeric tea. Sinubukan lang niya kahit duda siya sa simula. Pagkalipas ng 2 buwan, halos kalahati ng kirot na nararamdaman niya ay nawala. Hindi miracle, kundi consistent na kaalaman at disiplina. Ngayon, nakakaya na niyang mamalengke mag-isa. Yan ang inspirasyon na gusto kong dalhin sa iyo ngayon. Kaya sa lahat ng pinag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon, ito ang gusto kong baunin mo. Una, may mga pagkain na dapat mong iwasan. Matatamis, prito, processed meat, white bread, dairy, at sobrang maalat. Pangalawa, may mga pagkain na dapat mong dagdagan. Malunggay, luya, isda, kamote, tofu, turmeric, at prutas na may vitamin C. At pangatlo, ang tunay na pagbabago ay dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Hindi mo kailangang maging eksperto sa nutrition. Hindi mo rin kailangang bumili ng mamahaling supplements. Sa simpleng desisyon araw-araw, kaya mong makamit ang katawan na mas magaan, mas malakas, at mas hindi umaasa sa gamot. Diyon kung may kasama kang manunood nito ngayon, asawa mo, anak o apo, sabay kayong magsimula. Mas madaling magbago kapag may katuwang. At kung wala kang kasama, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maraming seniors na gaya mo ang nanonood rin sa channel na ito. Isa ka sa kanila, hindi ka nag-iisa. Alagaan mo ang sarili mo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga taong mahal mo. Sa bawat subo ng tama, sa bawat pag-iwas sa bawal, binibigyan mo ng regalo ang sarili mo. Mas mahabang lakad, mas masarap na tulog, at mas masayang pagtanda. At kung gusto mong patuloy naming gawin ang mga ganitong video para sa'yo, mga simpleng tips na pwedeng sundan ng mga seniors kahit walang doktor, kahit nasa bahay lang. Kung may natutuhan ka, i-comment mo sa baba kung alin sa mga tips ang sisimulan mong sundin. At huwag kalimutan, pwede mo rin itong ibahagi sa kapwa mo seniors o sa mahal mong may rayuma. Baka makatulong rin sa kanila. Maraming salamat sa pagsama mula umpisa hanggang dulo. At tandaan, may pag-asa, may lunas, at nasa kamay mo ang simula ng pagbabago. Comment Rayuma Free kung narating mo ang dulo at gusto mong simula ng bagong chapter ng mas malusog at mas masiglang katawan.